So, hello, welcome back again sa atin na uh, Book of Life. So, today, ipabahagi ko sa inyo yung regarding sa stroke, post-stroke ko kasi of course, nakaranas na tayo ng stroke. So, mga kapatid, isa ito ka ibabahagi ko sa inyo. Isa ito ka tinatawag na magiging inspirasyon din sa mga tao na post-stroke, no? Or na-stroke ka dyan ngayon, na wala kang nagagawa sa buhay, kundi yung nalulungkot ka kasi nga ikaw ho ay nakaramdam ng kung ano-anong bagay sa iyong katawan, sa iyong sarili, nang dahil sa pagka-stroke mo, mga kapatid, ang mga bagay ho na yun, mayroon ho yan tinatawag na katapusan. Maniwala ka sa mahal na Diyos, kung ano ho ang ipahiwatig, kung anong gusto ng mahal na Diyos sa buhay mo, sundin mo lamang sa pamaraan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, no? Mga kapatid, ito ho yung aking ibabahagi sa inyo, no? Kasi nagtataka ako sa sarili ko, umiinom ho ako ng ang maintenance ko ay Losartan, Colavumine. Ang Colavumine ko, napakataas ang dosage ng vitamin B ko. So 2022 ako na stroke. So kumbaga napakatagal ko nang gumamit ng Colavumine. Yung lahat ng doktor ko, lagi pati neurology ko, lagi nilang binibigay sa akin yung vitamin B. So siyempre doktor sila, sinusunod ko yun. So hindi ko sukat akalain, no, hindi ako doktor, pero sa paggamit ko ng napakataas na dosage ng vitamin B, imagine mo 2,000 EU yun. Minsan pinapainom ako ng doktor ko ng twice a day, lalo pa pag yung napapagod yung aking katawan, kasi katwiran nila ano daw yun, cause daw ho yun ng pagka-stroke ko. So lagi kong na-observe yung ganun na, kasi vitamin B ko, iniinom ko ho yun bago matulog after dinner. So lagi ho tumataas yung BP ko. Imagine mo 100 over 100. So kulang na lang i-emergency ka, no? Pero normal naman ang pakiramdam ko, yun lang, ang heartbeat ko sobra lakas, kaya minsan nagkapanik yung anak ko na minamassage ako. So sabi ko, bakit ganun, no? Bakit umiinom ako ng vitamin B ko ganun na, samantala noon hindi naman? Bakit ngayon ka ako talagang lalo akong namimigat? So I decide na hindi ako mag-inom. Sabi ng anak ko, wag ka na nga uminom ng ng vitamin B. Mga kapatid, after 1 week na hindi ako uminom ng vitamin B ko, nawala ho yung pamimigat ng katawan ko at nagbalik sa normal yung aking BP. So, saka ko lang na realize na ang vitamin B pala, pag overuse ka na, kag sobra-sobra na sa katawan mo, instead pala nagagaling ka, ay lalo kang mamimigat. Yun pala. Yun naman ang mga doktor kung sa bagay, gumaling ako dahil sa doktor ko, pero pinipilit ako nga mananatiling gumamit noon. Samantala na pag hindi ako gumamit, nagabalik sa normal yung BP ko. Doon ko na-realize na pag overuse ka pala, yun ang hindi sinasabi at pinapaliwanag ng mga doktor. Kaya talagang dapat lang talaga tayo mismo magkikiramdam ng sarili natin. So until now, magti 3 weeks na, hindi ako nag-inom ng vitamin B ko na mataas ang dosage, pero nagbili ako sa sarili ko ng Parex, yung pinakamababang dosage. At ang pag-inom ko, alternate pa. So naging normal yung BP ko, 117 over 72. Ang layo-layo sa diferensya na sa pag-inom ko lagi ng vitamin B ko na umaabot to 100, 160, 170, no? Something ganun na parang lalo lang ako na-stroke. Kaya mga kapatid, I realize talaga na pag overuse tayo sa vitamin B, lalo palang tumataas ang BP natin, at instead pala nagagaling tayo, lalo palang mananakit yung katawan natin. Yun ang hindi pinapapaliwanag ng mga doktor. So dahil nagiging experience yan sa buhay ko hanggang ngayon, yun nga ang ginagawa ko, binabahagi ko sa inyo, gina-alternate ko siya sa Bible study ko. Gina-alternate ko siya para at least malalaman ng may mga post-stroke dyan o kaya may mga stroke dyan, no? Kasi ako, ang nararamdaman ko dati na na-stroke ako, nagka-blood clots ako, but nakakalakad ako, nagagamit ako ng baston ko, nakakalakad ako. After 1 year, okay pa rin. Tuloy-tuloy yung paggamit ko ng vitamin B, 2022.
2023, 2024, 2025, hindi ho ako naghinto sa vitamin B. Ngayon, 2026, last month lang, pakiramdam ko, magto 2 months na ata, pakiramdam ko tuwing uminom ako ng vitamin B ko, lalo akong nababagsak, lalo akong nanghihina. Hindi ko makakaya yung binubuhat ko, samantala hindi naman ganun eh. Tapos lalo tumataas ang BP ko. So mga kapatid, yun pala ang dapat natin gagawin. Dapat i-monitor natin. Hindi tayo nag-underestimate sa mga doktor, ano? Pero hindi. Pag sinunod ko lang na ipagpatuloy ko sa inom, ay nako, hindi makababa-baba yung BP ko. So, kumbaga tama nga ho yun na ang sarili mo, ikaw ang nakakaalam, pakikiramdaman mo, yung mga doktor nagagiha lang ho yun sa'yo. So pag umiinom ka ng gamot nila, na tuloy-tuloy mo dahil doktor sila, samantala hindi naman magandang pakiramdam mo, so stop mo. Yun nga yung sinasabi nila lagi na magpalit ka ng doktor. Pero sa case ko na post-stroke, I know nga naka-recover na ako, pero ang hindi ko lang ang hindi ko maisip-isip bakit na nag-aabot yung dugo ko na 170, 100, 100 to 100 na nagpapanik na yung mga katabi ko kasi sobrang taas ang BP ko. Pero ang tanong, bakit ganun? Normal naman ang kain ko. Yun pala, isa yun sa dahilan yung vitamin B ko na mataas ang dosage. Kasi ang vitamin B pala, pag overuse ka, lalong tataas yung BP mo, no? So ang ginawa ko, one time, siyempre naghahanap ako ng tinatawag na mga alternatibo sa sarili, no, lalo pa sa health. So ang ginawa ko, normal ang BP ko, tapos after dinner at uminom ako ng Colavumine, tumaas ang BP ko. Kaya nag-decide ako na mag-stop ng 1 linggo, nag-okay ang BP ko, and then ang bigat ng katawan ko, konti na lang. And then nag-exercise lang ako araw-araw. At bumili ako ng sarili ko, niresitahan ko yung sarili ko, vitamin B pa rin, pero napakababa ang dosage, 5 mg lang, no? So hindi na siya 2,000 mg. So Parex. So alam mo ba kung anong advice sa akin? Ay kaya pala, tama-tama yung ginagawa mong pag-observe sa sarili mo. Mga kapatid, lagi mong tatandaan, i-observe mo ang sarili mo. Pinaka-obvious na ebidensya na yung Colavumine or yung mga vitamin B na mga 300 mg, yung 2,000 EU, mataas ho yun, napakataas ho yun sa dosage at tataas lalo ang BP mo. Ganun pala ang magiging resulta, no? Ganyan pala. So, ibig sabihin, tayo mismo, madiscover natin na hindi tayo hiyang or kumbaga overuse na, no? Hindi man tayo doktor no? Yung araw-araw na paggamit natin ng vitamin B na matataas yung dosage. Kasi yung vitamin B6 na 200 milligram, sobra para sa katawan natin. Kasi sa vitamin, lalo na sa Colavumine o kahit anong vitamin B na may 2,000 EU, yung vitamin B6 dyan is 200 milligrams yan. Tapos yung vitamin B1 is 300 milligrams yan. Tapos yung vitamin B6, 200 milligrams din yan. Ganun ho, pag mag 2,000 EU yung ititik mo. So kumbaga, overuse na yung katawan ko, sobra-sobra na sa mga vitamin B. Kaya pala sasabihin natin, maganda ngayon pag uminom tayo ng vitamin C, lalo tayong sisigla. Mali kapatid, kasi pag mag-overuse ka pala ng gamit, kagaya sa experience sa kabuhi ko, mismo sa sarili ko as a post-stroke, lalo palang tataas ang BP mo at lalo palang mananakit yung mga muscles mo, yung mga tuay-tuay, mga something ganun, yung buong katawan mo lalo pala mananakit, mga kapatid, no? So tumaas yung BP ko after ko inom ng Colavumine dahil ang vitamin B6 na overdose na, sobra na ako. Pwede ma-active yung nervous system mo, lalakas tibok ng puso mo, sisikip ang ugat, tataas ang BP mo, lalo na pag post-stroke, mas sensitibong katawan mo. Yun mga kapatid, na-overdose na pala ako sa vitamin B6. Pero yung doktor hindi yan papayag, ipapatuloy pa rin ang pag-inom mo. Pero ikaw, marunong ka mag-observe sa sarili mo. Kasi something happen talaga na iba lalo namimigat yung katawan ko. So, no? Ang vitamin B6 na overdose, pag sobra, pwede ma-activate yung nervous system mo.
lalakas ang tibok ng puso mo, sisikip ang ugat mo, at tataas ang BP mo. Yun ho ang nagiging obserbasyon ko sa sarili ko, no? Tapos after dinner, ininom ko yung Kulabumine, tumaas ang taas ng dosage ng Kulabumine. Pag sinabayan mo munang busog ka, biglang sipa sa sistema mo, kaya paggabi tataas ang BP mo. Ganon mga kapatid, kaya kayo pag kumain kayo sa gabi at may iniinom kayo dyan na gamot, medyo dahan-dahan lang kasi bigla tataas talaga ang BP mo, no? So ang pamimigat ng katawan natin, isa sa sintomas na ang vitamin B6 toxicity na, naging toxic na, parang pagod ng ang alay na mamimigat nung nag-stop. Kumbaga, no, hindi ko pag in-stop, yung parang pagod na yung pangangalay ko at yung pamimigat ng katawan ko. So, nung dahil naging stop ko ng 1 week, na flash out ang katawan ko, no? Yung sobrang paggamit ng vitamin B6 ay pangpabigat lalo ng katawan. Kaya gumaan yung pakiramdam ko kasi nag-stop ako, nagsarili akong observe sa sarili ko, no? So, tama ang tatlong ginawa, no? Kailangan lagi mong tatandaan na mag-stop ka pag namimigat ang katawan mo. Mag-stop ka ng 1 week, iwas out mo, no? Iwas out mo muna yung mga lahat na mga vitamins na nainom mo, no? Bigyan mo ang katawan mo ng break, kumbaga, no? Advice ko ito sa mga post-stroke, sa mga may sakit, no, na overuse na sa mga lahat ng mga ginagamit. So mag-was out ka muna, mag-break ka muna sa paggamit ng gamot mo at bigyan mo ang sarili mo ng tinatawag na pahinga muna sa mga gamot. But kailangan mo mag-exercise. Mag-exercise ka araw-araw para masabayan mo yung paghinto mo sa gamot, lalo pa pag post-stroke ka, no? Pinakamagaling na gamot sa post-stroke or sa mga na-stroke na makalakad ng kunti ang pag-exercise. Lagi mong tatandaan na mawawala ang mga pamimigat pag mag-exercise tayo. Yes, mga kapatid. Oh. Kasi ang exercise, natural na pambababa ng BP. Ang exercise, pampalakas ng nerves at muscles. Mas effective pa sa B-complex. Totoo yan, mga kapatid. Sa post-stroke, ganun talaga. Mas maganda pa nga maglakad-lakad ako at mag-exercise ako eh. Maganda pang sirkulasyon, no, ng aking dugo at nawawala yung pangangalay, no. So kailangan ng katawan mo, kapatid, gumalaw, hindi mataas ang vitamins, kundi gumalaw. Kailangan natin ng gumalaw. Hindi tayo aasa sa vitamins kasi yung vitamins ay mayroon ho na tinatawag na ma-overdose tayo. So bumalik ako sa Parex pero gin-alternate ko lang, mga kapatid. So perfect yung dosage sa nangyayari ngayon sa akin kasi mababa ang vitamin B6 ko kasi ang Parex is 100 mg lang kaysa 2,000 mg na Kulabumine, di ba? So gin-alternative ko pa, hindi nag-build up sa katawan ko ang buong vitamin B na mataas ang dosage kasi 100 mg na lang ang vitamin B6 na ginagamit ko. So ang resulta, naging normal ang blood pressure ko, no? So yan ang nagiging observe ko sa sarili ko, no? So dapat para sa akin, ito ay isang advice ko sa inyo para sa akin ngayon na post-stroke. So ang Parex ko tuloy-tuloy ang gamit ko pero alternate, no? Alternate every other day. Pagkatapos pa sa gabi, para di maapektuhan ang BP ko, hindi ako umiinom na ng hapon, kundi tanghali ko na iinom. Alternate na, dati kasi gabi ko iniinom kaya naaapektuhan yung blood pressure ko, no? Tapos tuloy-tuloy lang yung exercise natin sa araw, mga kapatid. Yung mga post-stroke dyan, yung mga taong may stroke, tuloy-tuloy lang yung exercise natin, 15 to 20 minutes, no? Ako 1 hour ngayon ang lakad-lakad ko everyday. Pag hindi man ako makalakad, mga kapatid, nagsasayaw ho ako, no? Yun ang ginagawa ko upang hindi magtaas ang BP ko. Andin, i-monitor nyo yung BP mo sa paggising mo. I-monitor mo yan, kapatid.
Tapos sa gabi i-monitor mo rin yan, no? Tapos kung may neurology ka, ikwento mo sa neurology mo, kasi ako kasi neurology ko ang nagresita niyan, kag ang family doctor ko, yung internal doctor ko sa Kulabumain, kag sa mga ganun bagay. Pero ngayon hindi pa nila alam, kasi nang sabi na ako sa doktor ko na naghinto ako, ayaw niya dapat daw ipagpatuloy, pero hindi. And then tuwing magtanong sa akin kamusta ang BP ko, mababa naman ang BP ko, kaya hindi na siya sumasagot. Pero realidad, ginhinto ko talaga ang mataas na dosage, no? Hindi porke vitamins sa isip inumin kahit gaano kadami, lalo pa stroke, kapatid. Minsan yung gamot sa sakit siya pa ang nagiging sakit pag sobra. Kaya kailangan mo na bantayan ang sarili mo, no? Ang katawan mo mismo nagsasabi sa'yo, ayoko ng 300 milligrams. Gusto ko yung 100 milligrams na Parex, salitan pa. So yun, dapat pakinggan natin ang sarili natin, kasi tayong nakakaramdam, hindi tayo doktor, pero nararamdaman natin ang dapat gagawin natin, no? So kailangan na natin i-monitor yung ating sarili para maiwasan natin ang second stroke. So ang exercise araw-araw, isa ho yun sa makapag-regulate ng atin sirkulasyon ng atin dugo, no? So mga kapatid, again, dapat nating tatandaan na ang sobrang pag-inom ng kahit anong klaseng gamot ay lalo ho makapalala sa atin. Yun ang mga bagay na hindi ho pinapaliwanag ng mga doktor natin. Kasi sa sarili ko, that is a realidad na observation ko. Tuwing magsabi ako na hihinto ko tong gamot na to kasi ganitong pakiramdam ko, wag. Pero ako, inihinto ko, but pinalitan ko ng dosage na bababa. So until now, mga kapatid, ang ganda ho ng aking pakiramdam. So thank you Lord, kasi ang lahat ng mga bagay na yun, binigyan ako ng tinatawag na karunungan ng mahal na Diyos, upang ang sarili ko mismo ay maayos ko. So dahil alam naman natin, may purpose ang mahal na Diyos sa bawat tao. Amen. Ayun mga kapatid, sa live natin later, no, mga 2 p.m. Sana nandyan kayo, at maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, sa lahat na mga followers ko. Maraming salamat sa inyo, sa 45,000 subscribers sa YouTube channel natin na Book of Life. Sa inyo mga kapatid, maraming salamat. Kasi sa sunod, ibabahagi ko pa sa inyo kung paano ko nalalagpasan ang pagiging stroke ko, para ito lahat ay makatulong sa inyo. Amen? Amen.